Hi everyone! Welcome to my channel. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa hacking incidents na nangyari recently dito sa Pilipinas. Over the past few months, there have been a number of high-profile attacks targeting both government agencies and private companies in the Philippines. Isa na nga dito ay ang PhilHealth ransomware attack na nangyari noong September na nagdulot ng disruption sa PhilHealth's operations. Bukod pa dyan, ay nakuha din ng mga hacker ang personal data ng mga members ng PhilHealth at nilabas at maaaring binebenta ng mga hacker sa dark web at telegram channels. Kamakailan, napabalita ang Philippine Statistics Authority o ang PSA naman ang nagkaroon ng data breach kung saan nakuha ng mga hacker ang personal data kagaya ng pangalan, address, birthdate ng mga milyon-milyong Pilipino. Ano nga ba ang pwedeng mangyari kapag nakuha ang inyong personal na impormasyon? Pwedeng gamitin ang mga personal impormasyon para mapanloko o magpanggap na sila yung taong yun. Halimbawa, ako yung hacker. Dahil nakuha ko ang personal na impormasyon ng isang tao, kagaya ng buong pangalan, birthday, address at mobile number, pwede ako magpanggap na ako yung taong yun at mag-request sa GCash na i-transfer yung balanse ng GCash account sa ibang account. There are a number of things that we can do to protect ourselves against hacking attacks. Isa na nga dito ay ang paggamit ng strong password. Ang industry standard ay 12 characters long, combination ng upper and lower characters, numbers, and symbols. Iwasan po natin gumamit ng password na madaling hulaan, kagaya na password 123 at iba pa. Next. Makakatulong din ang maglagay ng tinatawag na MFA o Multi-Factor Authentication. Ito yung mga one-time password o ang tinatawag na OTP. Makatulong ito para sa dagdag na protection sa ating account. Pangatlo, ay ang panatiling updated ang mga software or apps na naka-install sa inyong mga computer or laptop. Kadalasan, lalo na sa mga nagtatrabaho sa opisina, ay nagagalit o di kaya ay naiinis tuwing mag-update yung mga laptop o computer nila bago mag-shutdown. Kagaya ko, guilty rin ako sa ganitong gawain na tuwing malapit na ako uwi o kung pauwi na ako, excited ako umuwi, pag pindot ko ng shutdown, bigla na lang mag-update yung aking computer. At hindi ka agad ako makalis dahil inaantay ko matapos ang pag-update. Para po sa kalaman ng lahat, ang pag-update po ng mga apps ay makatulong para hindi po ma-hack ang inyong computer. Pangapat, be careful about what links you click on. Ito guys, very common ito. Nakatanggap na ba kayo ng ganitong email? Ito po yung tinatawag natin na phishing attack, na kung saan yung hacker ay magsasend ng email na naglalaman ng link. Yung email ay naglalaman ng ibang content kagaya ng nanalo ka daw sa raffle nila at para makuha yung premyo, need mo i-click yung link. Isa pa yung mga email na naglalaman na na-compromise daw yung bank account mo at para maprotektahan, need mo i-click yung link. Kapag na-click po ninyo yung link, pwede po makuha ng hacker ang mga personal information ninyo o di kaya ma-take over ng hacker yung computer ninyo nang hindi nyo namamalayan. Mag-ingat din po tayo sa pag-open ng mga attachment. Kung napabalitaan nyo po, at yung ilang mga content creator nadali din po ng hacking. So, yung kanilang YouTube account ay na-take over ng hacker. Dahil po meron sila natanggap na email na naglalaman na sila daw po may-ari ng isang produkto at gusto po nilang maipag-partner sa content creator na to para i-promote yung kanilang produkto. And kasama po sa email na yon, naandun din po yung attachment ng kontrata. So, ang ginawa ng mga content creator, inopen yung link na yon, yung attachment na yon, at ito pong attachment na to ay nag-open at nag-install ng malware sa kanilang system. At pagkatapos mag-install o ma-extract yung malware na yon, niredirect sila nung attachment na yon sa isang Google Drive na naglalaman ng contract. Panglima, use of firewall and antivirus applications.
Kung kayo po ay gumagamit ng Windows operating system at ang Windows operating system nyo ay Windows 10 o Windows 11, ito po mga operating system na to ay may kasama na pong firewall at built-in na antivirus software. So ito po yung Windows Defender. Pero dahil meron na po tayo itong kasama o bundle na antivirus application, mas nire-recommend ko po na kayo ay mag-install din ng iba pang antivirus software. By following these tips, it can help to protect yourselves against hacking attacks. If you have any questions, please leave a comment below and I'll do my best to answer them. If you like this video, don't forget to click the like button and smash subscribe. Thanks for watching and see you on my next video.